Nagbalik ako. Sa araw kung kailan niya ibinuhos ang disinfectant sa kaldero. Nagkunwari akong walang nakita. Tumalikod ako at umalis ng nakangiti. Sobrang sakit talaga ng pakiramdam ng nasusunog na balat. Sa nakaraang buhay ko, ang sarili kong 13 taong gulang na pamangkin. Ang sumunog sa akin ng buhay sa loob ng bodega. Pagkatapos ng lahat, pinatawad ng mga magulang at ng kuya at hipag ko ang batang iyon. At sinabi pa nila sa harap ng puntod ko, na siguradong magiging mabuting tao siya. Sa sobrang galit, pakiramdam ko'y kumukulo ang dugo ko. At sa huling pagmulat ng mata ko, nalaman kong nabuhay akong muli. Sa araw na ito, ang malikot kong pamangkin ay ibinuhos ang isang buong boat ng disinfectant sa loob ng kaldero ng kanin. Dahil lang, inutusan siya ni nanay na matutong magsaing. Ginamit niya ang disinfectant na parang tubig para lutuan kami ng isang kalderong lasong kanin. Sa pagkakataong ito, isinuko ko na ang pagiging matulungin ko. Tumalikod ako, kinuha ang bag ko at sumigaw sa loob ng bahay. Naitay, ate, may kailangan pa akong gawin sa opisina. Kaya mauuna na ako. Tingnan mo nga naman, babae ka pa naman. Bakit ka ba nagsisipag ng ganyan sa trabaho? Hindi ba't mas maganda kung humanap ka na lang ng mayamang lalaki at magpakasal para guminhawa ang buhay mo? Tularan mo iyang hipag mo. Ako pa nga ang nagbibigay ng allowance ng hipag ko. Kung hindi ako magtatrabaho, si kuya ba ang magbibigay ng 5,000 allowance niya sa susunod na buwan? Habang isinasara ko ang pinto, hindi na umimik si nanay. Malamig ang hangin sa gabi, pero tawa pa rin ako ng tawa. Sa wakas, mabubuhay na ako para sa sarili ko. Una, pumunta ako sa bar. Uminom hanggang medyo malasing. Tiningnan ko ang oras, at pumunta ako sa harap ng bahay ng ex-boyfriend ko. 2 buwan na ang nakalipas. Naghiwalay kami. Ang dahilan ng aming paghihiwalay ay dahil humingi ang pamilya ko ng 500,000 dote. Hindi ko man lang siya tinanong, agad kong tinanggihan. Ang ex-boyfriend ko, kahit nasa magandang universidad siya nag-aral, at maganda rin ang trabaho niya. Pero para makapag-ipon ng 500,000 dote, mahirap pa rin iyon para sa kanya. Para mapalaya siya. Tinigasan ko ang puso ko at nakipaghiwalay ako. Ngayon, kahit pamilya ko ayoko na. Paano ko hindi babawiin ang sarili kong kaligayahan? Nang makita niya akong dumating, natigilan si Shaolin sandali. At sinabi ko agad, may girlfriend ka na ba ngayon? Gusto mo bang magkabalikan tayo? Ano? Ayaw mo nang makipaghiwalay sa akin dahil mahirap ako. Ako ang nagkamali. Ayokong madamay ka sa gulo ng pamilya ko. Pero ngayon, natauhan na ako. Magkabalikan na tayo. Pagkasabi ko noon, agad ko siyang niyakap. Kahit na matigas ang mga sinasabi niya, pero bumigay din ang katawan niya. Habang natutulog kami ng magkayakap, tumunog ang cellphone ko. Para hindi masira ang mood, pinatay ko ang cellphone ko. Tingin ko pamilya mo yata iyon. Baka gusto mong, wala iyon. Walang mas importante kaysa sa pagkakaintindihan nating dalawa. Gusto mo bang umalis na naman ako, tulad ng dati? Nang mabanggit to, agad na sumama ang itsura ni Shaolin. Inisip niya yung mga pagkakataong kami lang dalawa noon. Dahil may emergency sa pamilya, pinauwi ako, at iniwan siyang mag-isa. Bilang isang lalaki, syempre ayaw niya akong paalisin. Kinabukasan ng umaga, suot ko ang polo ni Shaolin. Pagkatapos kong kumain ng almusal na niluto niya, saka ko lang dahan-dahang binuksan ang phone ko. Hindi nagtagal tumunog ang phone ko. Boses ni mama na nag-aalala. At umiiyak ang narinig ko. Ikaw talagang bata ka. Saan ka ba nagpunta? Nasa emergency room ang papa mo. Hanggang ngayon hindi pa siya lumalabas. Pumunta ka na agad sa ospital. Magdala ka ng libo-libo. Pagkarinig ko noon nagmadali akong magbihis para umalis. Nakita ni Shaolin na nagmamadali ako kaya sinabi niya, ihahatid na kita. Shaolin, tanda ko black belter ka sa karate. Nagpa-practice ka pa ba? Tuloy-tuloy pa rin. Bakit may nambastos ba sa pamilya mo? Wala yung girlfriend mo. Ang malapit ng mabastos. Tandaan mo mamaya kahit sino pa sila. Umaksyon ka kaagad. Dumating kami sa ospital kasama siya. Nakita ko si mama, si kuya at si ate na nandoon. Maputla ang mukha ni mama. At may dextrose sa kamay niya. Anong nangyari kay papa? Bakit bigla siyang isinugod dito? Wala naman masyado. Yung dati lang niyang sakit sa tiyan. Bayaran mo na muna yung bayarin sa ospital. Masama kasi ang pakiramdam ng kuya at ate mo. Ma! Alam mo namang, kakabigay ko lang ng panggastos kay ate. Ibinili ko na naman kayo ng bagong si. Saan pa tayo kukuha ng pera? Paano na ang pambayad sa gamutan ng tatay mo? May gustong sabihin si Shaolin. Tinapakan ko ang paa niya. Tahimik na lang niyang pinigilan ang sarili. Sabi ng hipag ko, di ba sabi mo maganda ang trabaho mo? Buong araw kang nagtatrabaho tapos ganyan lang ang sahod mo. Ate, mahigit 10,000 ang sahod ko sa isang buwan. Samantalang si kuya, 3,500 lang. Kung ikukumpara sa kanya, natural na mas malaki ang sa akin.
Saka, di ba ikaw naman ang laging humahawak ng pera ng pamilya? Ano, nalugi mo na lahat? Nang mabanggit yon, napatingin si kuya at si nanay sa hipag ko. Wala siyang nagawa. Lumabas na lang siya para bayaran ang hospital bill. Sumama ako sa kanya. Pagtingin ko, grabe. Gastusin sa pagpapagamot para sa 5 tao. Bayad sa emergency treatment ni tatay. Bayad sa stomach pumping at ospital ni nanay. At ang bayad din sa ospital at stomach pumping ng pamangkin ko. Kasama pa doon ang bayad sa gamutan ni kuya at ni ate. Sa harap ni nanay at kuya, direkta kong tinanong ang hipag ko. Bakit kailangang stomach pump si Xiaoping? At bakit pati si nanay kailangan ding stomach pump? May nakain ba silang maruming bagay? Imposible naman yata. Di ba't laging bago ang mga bili nating gulay? Pautal-utal niyang sinabi. Hindi naman ito malaking problema. Stomach pump lang naman. Ano hindi pa ba malala yan? Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng emergency room. Lumabas ang hepe ng mga doktor na pagod ang itsura. Umiling siya at sinabing, huli na nang dalhin ninyo siya rito. Ang pasyente ay may dati ng sakit sa puso. At nakainom pa ng sobrang disinfectant. Hindi na namin siya naisalba. Ang naramdaman ko lang ay, may bahagyang lungkot na bumalot sa puso ko. Paborito ng tatay ko ang panganay niyang apo. Sa dati kong buhay pagkatapos kong mamatay. Para sa apo niya, siya pa mismo ang nag-imbestiga para pagtakpan ito. Sinabi niyang ako raw ang nagsimula ng sunog dahil sa paninigarilyo. At walang kinalaman ang apo niya. Sa buhay na to, siya naman ang namatay. Hindi ko alam kung mapapatawad pa niya ang apo niya. Ate, ano po ba talaga ang nangyari? Impossible. Paanong naging ganito kalala? Di ba disinfectant lang yon? Nagbibiro lang naman sa atin ang pamangkin mo. Ibinuhos niya ang disinfectant sa pagkain. Paanong bigla na lang siyang nawala? Ate, matagal ko nang sinasabi sa'yo na disiplinahin mo siya. Tignan mo ngayon, buong pamilya natin napahamak ng dahil sa kanya. Umatras ng ilang hakbang ang hipag ko. Tila matutumba na siya. Samantalang ang kuya ko, tinulak ako bigla at sinabing, bakit mo sinisisi ang anak ko? Bata pa siya at wala pang alam. Ikaw dapat ang sisihin. Bago ka umalis, hindi mo man lang ba tinignan kung anong ginagawa niya? Di ba dati ang hilig mong makialam? Bakit kahapon hindi ka nakialam? Sumubsob ako sa mga bisig ni Shaolin. At malakas na sumagot. Nagmamadali akong umalis para magtrabaho kahapon. Kayo mismo hindi nyo binantayan ang anak nyo. Tapos ako pa ang may kasalanan ngayon. Ngayon wala na si Itay. Wala na akong tatay. Kayo ang pumatay sa kanya. Mga mamamatay tao. Sa buhay na ito, hindi lang ako matututong protektahan ang sarili ko. Matututo rin akong lumaban. Para ipako ang iba. Sa pinakamataas na haligi ng kahihiyan. Akmang mananakit na naman ang kuya ko. Tinulak ako bigla ni Shaolin. At si mama, iyak lang ng iyak. Pero hindi naniniwala ang hipag ko na totoo ito. Pero si papa, sa huli ay nakremate pa rin. Noong araw ding iyon ay nakalabas na ng ospital ang pamangkin ko. Sa araw ng libing ni papa, nakatayo ako sa harap ng puntod niya. Pabulong kong tinanong, nagsisisi po ba kayo? Siguro hindi siya nagsisisi, dahil nagwala na naman ang pamangkin ko. Humiga sa sahig at nagpagulong-gulong. Sumisigaw pa na ayaw niya raw doon. Gusto kong pumunta sa amusement park. Sabi ni kuya, Xiaoping, huwag ka nang umiyak. Ihahatid natin si Lolo sa kanyang huling hantungan. Pero ang pamangkin ko, sumigaw sa harap ng lahat. Bakit ko naman ihahatid yang matandang hukluban na yan? Hindi niya man lang ako binilhan ng Ultraman. Natigilan ang lahat ng naroroon. Sabay-sabay silang tumingin sa pamangkin ko. Siguro, alam niyang pinagtitinginan siya. Kaya lalo siyang napaiyak ng malakas. Ilabas mo na siya. Baka kung ano pa ang masabi ng mga kamag-anak. Pero ang hipag ko, bigla na lang akong sinampal. Nagluluksa ang anak ko. Bakit ko siya paalisin? Kapag umalis siya, sino ang magmamana ng pamana ng lolo niya? Diba, sabi ko habang umiiyak at hawak ang mukha ko. Gusto ko lang na payapang yumao si Papa. Ang pamangkin ko kasi, naglagay ng disinfectant sa pagkain ng pamilya. Na siyang ikinamatay ni Papa. Gusto ko lang siyang bigyan ng tahimik na paglisan. Bakit ba hindi pwede? May mga bagay lang talaga. Kailangang sabihin sa lahat ng kamag-anak. Pero biglang lumapit ang nanay ko. Tinulak niya ako. At malakas na sinabi. Anong pinagsasasabi mo? Malinaw na ikaw ang may kasalanan. Yung disinfectant na binili mo, iniwan mo sa tabi ng pinto. Hindi naman marunong bumasa ang pamangkin mo. Tapos hinayaan mo lang siyang kunin at ihalo sa pagkain. Paano mo nasasabing kasalanan pa niya? Nay, patay na ang asawa mo.
Tapos sa akin mo pa isisisi ang ganitong bagay. Itong boat ng disinfectant dinala ko. Last year pa to, binili ng hipag ko. Noong nakasale sa supermarket. Nakadikit pa ang label. Ipinakita ko sa lahat ang boat ng disinfectant. Sabi ng kuya ko, bakit ka pa nanggugulo? Bakit kailangan mo pang ilabas to? Inagaw niya ito sa akin. At hindi siya makatingin ng diretsyo. At doon na ako nagsalita. CJ, kampihan ninyo lang yang mamamatay tao na yan. Hindi na ako maglalakas loob na tumira ulit dito sa bahay. Pagkatapos kong sabihin yon, sa pag-aalo na rin ng mga kamag-anak. Sa wakas ay natapos na rin ang burol. Naawa pa rin naman sila sa akin. Dahil pa nga sa akin. Pinagalitan nila ang kuya ko at ang pamangkin ko. Silang apat sa pamilya ay hindi maganda ang mga itsura. Pero para makakolekta ng abuloy, nagtiis pa rin sila sa restaurant. Kasi ang kaugalian dito sa amin ay, kapag may namatay, yung mga kamag-anak at kaibigan na dumalo sa burol, kailangan kumain muna bago umalis. Hindi pwedeng hayaan silang umalis ng gutom. Nakita ko ang kuya at hipag ko, na tinitingnan ang mga nakolektang abuloy, at nagliliwanag ang kanilang mga mata. Habang ang pamangkin ko naman ay nawawala, wala na akong pakialam. Lumabas ako para tawagan si Shaolin. Sabi niya lilipat na raw ako sa kanya. Aayusin lang daw niya. Nang marinig yon ni Shaolin, agad siyang naging isang masayahin at bibong binata. Panay ang tanong niya kung paano ko gustong ayusin. Kung ano pa ang mga kulang na gamit. Dahil doon sa usapan na yon, umabot kami sa punto na halos patapos na ang kainan nang siya ay bumalik. Pagpasok pa lang niya, may narinig akong isang tiyahin na nagsabi, "Ano bang amoy nitong sabaw? Bakit parang may amoy alak akong nalalanghap?" Pagkarinig ko noon, biglang natulala ako. Dali-dali kong kinuha ang mangkok niya at inamoy. At laking gulat ko, hindi ba't amoy disinfectant to? Kahit na may galit ako sa pamilyang ito, pero sa mga kamag-anak na dumalo sa burol, wala naman akong masamang iniisip sa kanila, kaya sumigaw agad ako. "Huwag ninyong inumin ang sabaw. May kakaibang amoy ang sabaw." Lumapit ang nanay ko, at sinampal ako sabay sabing, "Ikaw na walang hiyang bata ka. Ano ba nang pinagsasasabi mo? Specialty iyan ng chef. Paanong magkakaproblema yan?" Hawak-hawak ko ang mangkok. Itinapat ko sa ilong niya. Tama ba tong amoy? Dahil ang naaamoy ko ay amoy pa rin ng disinfectant. Bigla kong nakita sa isang tabi ang pamangkin ko. Itinuro ko siya at sinabi, "Nasaan na yung kalahating bote ng disinfectant?" Sa wakas, medyo nataranta na rin si mama. Hinila niya ang bata at tinanong, "Anong ginawa mo kanina?" "Umihi lang po." "Narinig niyo ba? Umihi lang ang apo ko." Kakasabi lang noon ni Lola, "Ano bang lasa nitong talong ko? Bakit ang panghi?" May narinig akong isang matandang nagsabi, "Haha, inihiyan ko iyan sa loob." Siyempre, mas masarap ang lasa kaysa sa iba. Ang spoiled talaga ng pamangkin ko. Habang sinasabi niya iyon, ang tawa niya napaka-arogante. Pagkarinig nung matanda, nagsuka agad siya. Tapos, marami pang ibang nagsuka. May isa pang bigla na lang bumagsak sa sahig. Hawak ang tiyan habang nangingisay. Sabi pa ng kuya ko, "Sinasabi ko sa inyo, uminom lang naman ng konting ihi. Para kikilan tayo ng pera." Impossible. Nakakainis talaga ang katangahan nila. Maliban sa lamesa nung matanda, yung ibang lamesa ay hindi pa nasiservean ng talong. Nagsuka silang lahat dahil sa sabaw na iyon. Huwag ka nang magsalita ng kung ano-ano. Nalason ang mga taong ito. Bilis, tumawag kayo ng ambulansya. Anong nalason? Huwag kang magsalita ng kalokohan. Walang problema, ayos lang yan. Dalhin niyo rito yung mga inumin. Para makapagmumog ang lahat. Magmumog lang sila, magiging okay na. Pero nasa kalagitnaan pa lang siya ng pagsasalita. Wala pa ang mga inumin. May isang taong hinimatay. Sa pagkakataong to, kahit ang mga staff ng hotel ay nakapansin na may mali. Tumawag sila sa 911. At tumawag din sila ng pulis. Mabilis silang lahat dumating. Mahigit 10 tao ang binuhat palabas. Mahigit 10 tao ang binuhat palabas. Ang sabi, nalason daw talaga sila. At kaming buong pamilya, dinala rin sa presinto. Diretso nila kaming tinanong kung ano ang nangyari. Sa isip-isip ko, napangisi ako ng malamig. Tingnan natin kung paano pa sila magpapaliwanag ngayon. Hindi ko inaasahan na si mama, bigla na lang nagsalita. Ang anak kong babae. Siya ang nagdala ng bote ng disinfectant. Sa hotel. Kayang patunayan ng lahat. Kaya siya rin ang naglagay ng lason. Siya na lang ang hulihin nyo. Wala kaming kinalaman dito. Nanlaki ang mga mata ko habang nakatingin kay mama. Tapos may naisip ako. At napangiti na lang ako. Base sa kung paano sila nagtulungan noon. Para patayin ako ng walang awa. Ngayon naman, pinapasa lang nila sa akin ang kasalanan. Tapos lumingon pa silang lahat para tingnan ako. Sinisinyasan ako ng mga mata nila na akuin ang kasalanan. Yung kuya ko, gumawa pa siya ng isang
Senyas na parang sasakalin ako ang ibig sabihin. Pag hindi ako umamin ay sasakalin niya ako. Pero bakit ang tanga niya? Puno kaya ng kikili ang paligid. Tiningnan ko silang tatlo. Tapos tumango ako habang umiiyak at sinabing, Ako ang nagdala ng disinfectant sa hotel. Ako lahat. Ayos na ba? Sir, tingnan nyo. Umamin na rin siya. Pwede na siguro kaming umuwi. Tuwang-tuwang sabi agad ng kuya ko. Tumayo pa siya at akmang aalis na. Pero yung pulis sa harap namin, seryoso ang mukha na sinabing umupo ka. Sa ngayon may nakuha na kaming ilang ebidensya at mga patunay. Sinabi na nilang lahat na walang kinalaman ang kapatid mong babae sa insidenteng ito. Ang anak mo ang nagsamantala noong hindi nakatingin ang kusinero. At ibinuhos ang disinfectant sa kaldero ng sabaw. Umihi pa siya sa kawali ng talong. Imposible nagsisinungaling kayo. Napakamasunurin pa naman ng anak ko. Paano mo nagawa ang ganitong bagay? Namumula ang mukha ng hipag ko habang sumisigaw. Pero si mamang pulis ay ipinakita na ang nakuha niyang surveillance footage mula sa kusina. Sa kanila, syempre kasama na rin ang surveillance footage mula sa bahay namin. Kinuha ng pamangkin ko ang disinfectant na itinapon ng kuya sa basurahan at inilabas niya ito. Tapos may masamang tingin siyang nagsalita. Hinahayaan niyo kasing saktan ako ni na mama at papa. Kaya papatayin ko rin kayong lahat. Dumiretso na kayo sa kabaong. Ang bata-bata pa pero ang sama na. Kailangan ko na talagang umalis agad sa bahay na to. Dahil kung hindi, baka ako pa ang isunod niya. Na hindi ko man lang malalaman kung paano ako namatay. Sa mga sandaling iyon, kailangan kong umarte ng kaunti. Gulat akong tumayo. Nanginginig kong itinuro ang pamangkin ko at sinabing, Paano mo nagawa to? Dahil sayo, nawalan ako ng tatay. Kung hindi dahil sayo, sa paglalagay mo ng disinfectant sa kaldero natin, hindi sana namatay si Papa. Tapos ngayon gusto mo pang patayin lahat ng kamag-anak natin. Hindi ka tao. Hayop ka. Isa kang tunay na hayop. Pero itinago pa rin ni Mama ang pamangkin ko sa likuran niya. At sinigawan ako habang nakaturo sa akin. Anong pinagsasabi mo? Aksidente lang yon. Bata pa ang pamangkin mo, ano namang masamang intensyon ang maiisip niya. Ma, wala na si Papa, nilaso niya siya hanggang mamatay. Ngayon pati ang tito ko. At tita ko na ospital dahil sa kanya. Tapos kinakampihan niyo pa rin siya. Hindi ko na talaga kaya. Pagkasabi ko noon, tuluyan na akong napaiyak at tumakbo palabas. Pagkalabas ko, hinanap ko agad ang boyfriend kong si Shaolin. Una, nagpasama ako sa kanya sa bahay para mag-impake ng gamit. Kung hindi ako nagkakamali, dapat makakaalis na ako. Dahil naniniwala ang mga pulis na wala akong kinalaman sa kasong ito. Isa pa rin akong biktima. At yung kuya ko at ang pamilya niya. Kailangan nilang linawin ang lahat doon. Isa pa, may problema pa sa mga gastusin sa ospital. Dahil sa kanila, maraming kamag-anak ang na-ospital. Paano naman sila hindi mananagot doon? Ako naman, muntik lang akong isama. Para gawing kawawang panakip butas. Pero galit na galit ang boyfriend ko. Awa na awa siya sa akin. Pinapakalma ko siya at sinabing, basta't putulin ko na ng tuluyan ang ugnayan ko sa kanila. Kahit anong mangyari sa hinaharap, at huwag na akong makialam, magiging okay na ang lahat. Pero takot na takot ako sa pamangkin ko. Sobrang nakakatakot siya. Hindi ko alam kung kumusta na ang mga kamag-anak namin. Dinala niya ako sa bahay niya. Katatapos lang naming maghapunan. Biglang tumawag ang nanay ko. Umiiyak siyang nagsabing, Sia Oksin. Tulungan mo kami, bilis. Yung pangalawa mong tita at yung iba pa. Humihingi sa amin ng 100,000 pampagamot. Pati na rin daw pambili ng pagkain at bayad sa mga araw na hindi sila nakapagtrabaho. Saan naman kukuha ng ganoong kalaking pera ang pamilya natin? Wala rin akong pera. Bakit hindi mo hingin kay kuya at sa pamilya niya? Sila ang nagpalaki kay Xiaoping. Anak nila siya. Sa sobrang inis, binabaan ko siya ng telepono. Pagkababa ko pa lang, tumawag naman ang pangalawa kong tita. Inisip ko na mga biktima rin naman sila. Kaya kinalma ko ang boses ko. At tinanong ko si tita, ano po ang kailangan nyo? Kumusta po si tito? Huwag mo nang itanong yang mga ganyan. Ibigay mo na sa amin ang pampagamot. Yung tito mo, at ang iba pang kamag-anak, naghihintay na sila. Sabihin mo nga sa akin, kung hindi mo dinala yung disinfectant. Paanong malalason ang lahat? Hindi ba't umamin ka na? Bakit hindi nyo ibigay ang panggamot namin? Natulala ako sa sinabi ni tita, pero agad kong nahulaan kung anong nangyayari. Ayaw lang talagang magbigay ng pera ni mama, at pagkatapos ay ipasa ang lahat ng sisi. Papunta sa akin. May ebidensya ako tungkol sa issue ni tita. Ipapadala ko sa'yo agad. Binaba ko ang tawag, binuksan ko ang WeChat. Pagkatapos ay kinuha ang lahat ng ebidensya mula sa istasyon ng pulis. At ipinadala ko lahat sa family group chat namin. Nagpadala rin ako ng kopya sa family group chat sa side ni mama. Sa mga oras na iyon, talagang nagpapasalamat ako kay Shaolin. Pagkatapos niyang marinig ang pinagdaanan ko, agad siyang tumawag sa kaibigan niyang pulis
At nagpadala siya ng kopya sa akin. Kung hindi, siguradong na-frame up na naman nila ako. May mga taong iniisip na obligasyon mong laging magbigay para sa pamilya. Ngayon, alam ko na kung bakit gusto mong makipaghiwalay sa akin noon. Niyakap ako ni Shaolin. Habang hinahaplos ang ulo ko, sabi niya, "Nagsisisi ka ba ngayon?" Hindi ako nagsisisi. Masaya ako. Dahil hindi mo pinili na mabulok kasama nila sa putikan. Sa halip ay pinili mong buong tapang na tumakas. Ngayon, ako na ang iyong magiging matatag na sandalan. Salamat, maraming salamat talaga. Niyakap ko si Shaolin. Pinaramdam niya sa akin na mayroon pa ring taong tunay na nagmamalasakit sa akin sa mundong ito. Pagkatapos, mahinahong sinabi sa akin ni Shaolin, "Ang ganitong klaseng pamilya ay hindi nakarapat-dapat sa atensyon mo. Pero para tuluyang maputol ang ugnayan ninyo, kailangan natin ng atensyon ng publiko. Paano ko gagawin iyon? Ang orihinal kong plano ay, hayaan na lang sila sa sarili nilang kapalaran. Tutal, mayroon naman silang ganoong klaseng pasaway na anak. Ano pa bang magandang mangyayari?" Pero hindi ko inaasahan ang sinabi ni Shaolin. Ibig sabihin may plano siya. Sabi nga ni Shaolin, may kilala siyang isang influencer. Gusto niyang tawagan ko para ikwento ang problema ko. At siya na raw ang bahala sa mga susunod na mangyayari. Alam kong nagtatrabaho siya sa isang media company. Pero hindi ko akalain na ganito ang maiisip niyang paraan. Kung maisa sa publiko ang isyong ito, siguradong hindi na nila ako guguluhin pa. At siguradong mapapahiya sila ng husto sa mga tao. Nang makita niyang tumango ako bilang pagsang-ayon, sinimulan ng ayusin ni Shaolin ang lahat. Samantala, ang nanay at kuya ko, pati na rin ang hipag ko, ay walang tigil sa katatawag sa akin. Para pilitin akong bigyan sila ng pera. Hindi ako pumayag, kaya sinabi nilang gusto raw akong makita ng mga kamag-anak namin. At pinapapunta ako sa ospital. Talaga bang tingin nila sa akin ay gatasan ng pera? Kahit na tinanggal na nila ako sa family group chat, may iilan pa ring mababait na kamag-anak na nagsasabing huwag na akong babalik. Dahil kung hindi ay gagatasan lang daw nila ako. Sa ngayon, ang mga kamag-anak namin, galit na sa pamilya ng nanay ko. Kasi naman, kinonsinti pa nila ang sarili nilang pasaway na anak na nanlaso ng tao. Kung pamilya niyo lang sana ang pinahamak niya, pwede pa. Pero pati ba naman mga kamag-anak namin ay idadamay pa? Nang maayos na lahat ni Shaolin, tumawag ako sa influencer noong araw na iyon. Ginamit ko ang garalgal kong boses para sabihin ang sakit na nararamdaman ko. "Hello po. Gusto ko lang po sanang magtanong. Pinipilit po kasi ako ng nanay ko na maglabas ng 100,000 para ipantulong sa kamag-anak namin. Dapat ko po bang ibigay ang pera?" Habang nagsasalita, tinitingnan ko ang mga komento sa screen ng phone ko. Maraming tao ang nag-iisip na kung hindi ko tutulungan ang sarili kong kamag-anak, isa raw akong walang utang na loob. Nang maramdaman kong tama na ang tiempo, doon na ako nagsimulang magkwento ng lahat. Ang mga masasakit na kwento ng pamilya ko. Mula pagkabata, ako na ang alkansya ng kuya ko. Lahat ng gawin ko, kailangan para sa serbisyo ng kuya ko. Bihira lang ako kumain sa bahay. At sa bodega pa ako nakatira. Pero kailangan kong magbigay buwan-buwan ng ilang libong piso para sa gastusin. Pinabayaan ko na sana ang lahat ng iyon. Dahil sa huli, pamilya pa rin kami. Pero nasanay sa layaw ang pamangkin ko dahil sa kanila. Nilason niya ang sarili kong ama gamit ang disinfectant. Pagkatapos kong magsalita, lahat ng komento ay pumanig na sa akin. Mayroon pang ang mga nagmura sa pasaway na bata. At sa mga magulang nito, tumango si Shaolin sa gilid. Ikinuwento ko rin kung bakit na ospital ang mga kamag-anak namin. At kung paano ako ilang beses tinakot ng sarili kong pamilya. Agad na inutusan ni Shaolin ang mga tao niya na mag-comment na nag-imbento lang ako ng kwento. Siyempre, sunod-sunod ang paliwanag ko. Hanggang sa naiyak na ako sa galit. Wala akong magawa, kaya hiniling ko na lang na maka-live call sa blogger para maipakita sa lahat ang mga ebidensya. Pumayag naman ang blogger. Kaya ipinalabas ko ang mga video gamit ang cellphone ko. Malinaw ang tunog. Pero hindi ko sinadyang i-blur ang mga mukha nila. Kung kakilala mo sila, madali mong makikilala ang mga magulang ko at ang kuya ko. Ang kanilang pagkakakilanlan. At itong blogger na ito ay isang sikat na blogger na may milyon-milyong followers. Ang pagkakataong maka-live call ako sa araw na iyon ay sinadyang ayusin ni Shaolin. Pagkatapos kong magbigay ng mga regalo, sa oras na pinakamarami ang nanonood, mabilis na kumalat ang iba't ibang maikling video. At naging laman ng mga sikat na website. Batang pasaway, nilason ang sariling lolo. Batang pasaway, naging dahilan ng pagka-ospital ng mga kamag-anak. Batang pasaway, sanhi ng pagpapastomach pump ng mahigit 10. Kamag-anak, lumabas pa sa front page ng balita ang mga trending topic na ito. Ang pinaka-viral ay yung tungkol sa pamangkin kong kumuha ng disinfectant ng palihim. Yung ilang salitang sinabi niya sa sarili niya. Nagsimula na ring pagtuunan ng pansin ng mga netizen. Ang issue sa pagpapalaki sa mga nag-iisang anak. Dapat bang sobra-sobra ang pag-spoil sa bata? Para hayaan silang maging pasaway at walang kinatatakutan. May nagsabi naman na iyang pasaway na bata na iyan dahil bata pa, pwedeng takasan ang responsibilidad.
Paano naman ang matatanda? Nakaagaw ito ng atensyon mula sa maraming tao. Ang cellphone ko ay walang tigil sa katatawag ng nanay ko at ni kuya. Buwisit kang bata ka. Ano nang pinagsasabi mo dyan sa internet? Burahin mo agad yung video. Kung hindi, huwag ka nang babalik kailanman. Noong umalis ako, dinala ko ang lahat ng dokumento ko. Imposible nang bumalik pa ako doon. Hindi na rin ako maglalakas loob na bumalik sa bahay na yon. Baka isang araw lasunin pa ako ng pamangkin ko. Mas ligtas pa sa labas. Kayo na lang ang mamuhay kasama ng pasaway na batang yan. At saka, nilason niya ang asawa mo. Sabi ng nanay ko, bata pa yan. Hindi pa niya alam kung ano ang ibig sabihin ng lasunin. Pero gusto niyang lasunin ang lahat ng kamag-anak natin. Hindi ko alam kung bakit kumuha pa rin siya ng disinfectant. Sumisigaw pa sa isang tabi ang hipag ko. Kasalanan ba to ng anak ko? Kung hindi dahil sa kanila, napilit tayong pinapangaralan siya. Paanong magagalit ang anak ko? Kahit maliit ang anak ko, isa rin siyang tunay na lalaki. Hindi ko na kayang ituloy ang usapan. Nangingiting sabi ko, talaga ba? Yang tunay na lalaki mong anak, ang dahilan kung bakit nawalan kayo ng 100,000 piso. Pero hindi pa rin kayo natututo. Kung ganon din lang naman, wala nang dahilan para ipagpatuloy pa to model. Hindi rin ako magbibigay ng pera. Walang silbi kahit pagbantaan nyo ako. At saka hindi ako ang nagkalat ng video. Humanap kayo ng iba para ipabura yan. Pagkasabi ko niyan, binaba ko na ang tawag. Agad ko namang ipinasa ang recording sa pangalawang tita ko. Hindi ba sinabi ng hipag ko na hindi iyon kasalanan ng anak niya? Hindi ko lang alam kung ang galit ng ating mga kamag-anak ay kaya nilang tiisin. Sa simula, mahigit 10 tao ang isinugod para magpa-stomach pump. At may ilang matatanda na nagkaroon ng iba't ibang sakit. Ang mga kasunod na gastos sa pagpapagamot ay medyo malaki rin. Noong una, dahil sa pagiging magkamag-anak, 100,000 lang ang hiningi nila. Pero hindi nila inaasahan na masasabi ng hipag ko ang ganoong mga salita. Sinabi pa niyang nararapat lang iyon sa kanila. Walang sinuman ang matutuwa kapag narinig iyon. Narinig ko mula sa pinsan kong babae. Noong gabing iyon, ang mga kamag-anak nila ay pumunta ulit sa bahay namin at pinilit silang maglabas pa ng 50,000. Kung hindi, ay dedemanda nila sila. Walang magawa. Ang pamilya ay naglabas na naman ng 50,000 piso. Nang humupa na ang gulo nila, saka lang kami ni Zhaolin nagdala ng prutas upang bisitahin ang mga kamag-anak. Nalaman na ng mga taong ito sa pamamagitan ng internet ang tungkol sa gulo sa aming pamilya. Nang makita nilang namumula ang mga mata ko, sinabihan nila akong huwag malungkot. Ang pinakamahalaga ay magkaroon ng magandang buhay. At ang nobyo ko ay maituturing na ring nakaranas na. Pero hindi ko sinabi sa kanila kung saan ako nakatira. Hindi nagtagal kami ni Zhaolin ay halos naghahanda na para sa aming kasal. Bigla na lang akong hinanap ng nanay ko sa baba ng gusali ng kumpanya ko. Ang itsura niya ay parang tumanda ng 10 taon. Pagkakita sa akin ay agad niya akong hinila. At hiniling na tulungan ko siya. Hindi naman pwedeng hayaan siyang umiyak sa baba ng kumpanya. Kaya dinala ko siya sa isang coffee shop. Si Aoxin, anak, nagkamali si mama. Mula noong namatay ang papa mo. At pagkatapos maubos ang lahat ng yaman ng pamilya. Hindi na naging maganda ang pakikitungo sa akin ng kuya mo at ng hipag mo. Bukod sa hindi nila ako pinapakain ng sapat. Kahit may sakit ako, hindi man lang nila ako dinadala sa doktor. Sobrang sakit ng tiyan ko nitong mga nakaraang araw. Siguro komplikasyon pa ito mula sa dati. Pero kahit gamot hindi man lang nila ako binibilhan. Bakit ganito kapait ng buhay ko? Ngayon ko lang nalaman na ikaw pala ang pinakamabait sa akin. Nabalitaan ni mama na may boyfriend ka na raw. Anong klaseng tao siya? Mabait ba siya sa iyo? Kamusta ang kalagayan ng pamilya niya? Noong una iniisip ko pa na sa wakas nagsisisi na siya. Pero nang marinig ko ang tanong na iyon, biglang tumayo ang mga balahibo ko. Nanlamig pati ang dulo ng mga daliri ko. Simpleng pamilya lang sila. Mabait siya sa akin. Sa wakas ay ibinaling na naman nila ang kanilang atensyon kay Zhaolin. Sa nakaraang buhay ko, mas pinili ko pang makipaghiwalay kaysa hayaan silang pagsamantalahan si Zhaolin. Sa buhay na ito, umalis na ako sa bahay. Pero hindi ko inaasahan na hahanapin pa rin nila ako. Pero ako ay hindi na ang dating ako mula sa nakaraang buhay. Ang mahina kong sarili. Kung ganoon, kailan niya balak magpakasal? Kapag ikinasal kayo, kailangan magbigay ng dowry, hindi ba? Alam mo naman ang sitwasyon ng pamilya natin ngayon. Kung dito ka sa bahay magmumula kapag ikinasal ka, kailangan bongga at magarbo. Dahil kung hindi darating ang mga kamag-anak natin. Ganito na lang, sabihin mo sa kanya na magbigay ng 200,000 piso na dowry. Tapos palihim mong ibigay sa pamilya natin ang 100,000. Sa ganoong paraan maipapakasal ka namin ng maayos. Natawa ako. Kung ganoon, pagkatapos kong ikasal, dadalhin mo pa ba ang dote? Ikaw talagang bata ka. Pinalaki ka namin ng maraming taon. Hindi ba kailangan ng pera? Itong 200,000 dote. Ituring mo na lang na pera para sa pagtanda ni mama. Kapag nandyan na ang perang iyan, ang kuya mo at ang hipag mo, siguradong gaganda na ang pakikitungo nila sa akin.
Parang baliwala lang ang pagkakasabi nito ng nanay ko. Pero tumayo na ako. Kinuha ko ang bag ko at naglakad paalis. Sandali, gusto mo pa bang magpakasal? Sige na, pag-usapan na lang natin mamaya iyang 200,000 dote. Sabihin mo sa kanya na bigyan niya muna si mama ng 100,000. May mahalaga kaming paggagamitan sa pera. Nakita niyang gusto ko na talagang umalis. Sa wakas, sinabi na rin niya ang totoong nasa isip niya. Ang gusto niya lang pala ay humingi ng pera sa boyfriend ko. Di ba sabi mo kailangan mo ng 100,000 para sa kasal ko? Para may maipagmalaki sa pamilya. Bakit ngayon sinasabi mong may mahalaga kayong paggagamitan? Tinitigan ko lang siya ng malamig. Itong nanay kong puno ng kasinungalingan. Palagi na lang bang may kinakampihan ang puso niya? Tumingin-tingin muna sa paligid si mama. Saka lang siya nagsalita. Dahil din naman yan sa video na ginawa mo. Kumalat na kung saan-saan. Kaya ayon, nalaman din ng eskwelahan ng pamangkin mo. Pautal-utal pa siya. Inabot din siya ng halos kalahating oras. Bago niya naipaliwanag ng maayos ang lahat. Tungkol pala iyon sa buli kong pamangkin. Matagal na pala siyang mayabang sa eskwelahan. Marami na siyang binuli ng mga bata. At nakasakit na rin ng iba. Mula nang mabunyag ang tungkol sa kanya. Inimbestigahan mismo siya ng eskwelahan at mga guro. At doon nila nalaman kung gaano kasama ang ugali niya. Kaya ayon, pinatalsik siya sa eskwelahan. Sinabihan silang maghanap ng ibang eskwelahan na tatanggap sa kanya. Naghanap ang kuya at hipag ko sa ilang eskwelahan pero walang tumatanggap. Gusto sana nilang magbigay ng regalo para makiusap. Pero humihingi raw ng 50 hanggang 60,000 piso. Wala na kaming pera ngayon. Sinubukan nilang mangutang kung saan-saan. Pero tinanggihan lang sila ng mga kamag-anak namin. Kahit yung pangalawa naming tiyan na pinakamalapit sa pamilya. Minura-mura sila at pinalayas. Ewan ko kung saan nila narinig na may boyfriend na ako. Kaya ako naman ang nilapitan. Pero hindi naman ako uto-uto. Tinitigan ko ng diretsyo si mama. Na ako pa ang mag-ipon ng pera para sa pumatay sa tatay ko. Para ipambayad sa eskwelahan. Huwag na siyang umasa. Pero bibigyan kita ng 2,000. Gamitin mo para sa sarili mo. Sapat na siguro ito. Tinabig ng nanay ko ang kamay ko. Pasinghal niyang sabi. Walang kwenta kang bata ka. Salot ka, kasalanan mo ang lahat ng ito. Kung binantayan mo lang sana ang pamangkin mo. Hinayaan mo bang mapahamak ang tatay mo? Kung hindi mo itinuro ang boteng iyon. At sinabing may lason. Hahayaan mo bang malason ang mga kamag-anak natin? Kasalanan mo lahat, tingnan mo, papatayin kita. So totoo pala, kaya talaga nilang isisi ang lahat. Sa akin. Itinaas ng nanay ko ang kamay niya, at buong lakas na inihampas sa braso ko. Sa sobrang lakas, napasuray ako. Nahulog ang tasa ng kape sa sahig. Tumalsik ang likidong kulay kape sa palda ko. Papatayin talaga kita, salot ka. Dahil sa'yo, nawasak ang pamilya natin at may namatay pa. Hindi na tuloy makapag-aral ang pamangkin mo. Masaya ka na. Sumugod siya sa akin na parang baliw. Kinamot ng mga kuko niya ang ibabaw ng kamay ko. Nag-iwan ng ilang gatlang may dugo. Natigilan ang mga customer sa paligid. Sabay-sabay silang tumayo para umawat. Ale, mag-usap po kayo ng maayos. Bakit po kailangang manakit? Nga po, binigyan na kayo ng pera ng anak ninyo. Ano pa po ba ang gusto ninyo? Hindi man lang nakinig si nanay. Sa halip, lalo pa siyang humagulgol. Hindi nyo kasi alam. Iyan ang anak na pinaghirapan kong palakihin. Ngayong matigas na ang ulo niya. Wala na siyang pakialam sa amin. Namatay ang tatay niya, ni isang luha walang pumatak. At nakikipaglandian pa sa mga lalaki sa labas. Ipinahamak niya kaming buong pamilya. Habang umiiyak, pasimple niyang tinitingnan ang reaksyon ng mga tao. Nang makita niyang may mga naaawa sa kanya, lalo pa siyang nag-iskandalo. Itinaas niya ang kamay para sa bunutan ako. Hindi ako umiwas. Mahigpit ko lang na tinakpan ng braso ang mukha ko. Hinayaan ko lang ang mga suntok niya na tumama sa likod ko. Malinaw sa isip ko, na habang mas lumalaban ako ngayon, mas lalo lang siyang magwawala. Puno ng kikizi ang lugar na to. Bawat galaw niya, bawat salita niya, ay malinaw na marirecord. Tama na, isang waiter ang tumakbo para awatin si mama. Kapag nag-iskandalo pa kayo, tatawag na kami ng pulis. Tatawag ng pulis dahil lang binubugbog ko ang sarili kong anak. Anong pakialam ng mga pulis dyan? Pasigaw na sabi ni mama habang naninigas ang leg. Pero may bahid na ng kaba sa mga mata niya. Dahan-dahan kong ibinaba ang mga braso ko. Tinitingnan siyang pinipigilan ng waiter sa upuan. May galit pa ring baka sa mukha niya. Mahapdi at masakit ang likod ng kamay ko. At may malaki na ring pasa sa braso ko. Pero kalmado ang pakiramdam ko. Kinuha ko ang cellphone ko at tumawag. Hello po, mga sir. Nandito po ako sa isang coffee shop. May nambubugbog po sa akin sa publiko. At sinasaktan din po ako ng personal. Nang marinig ni mama ang salitang pulis, agad na namutla ang mukha niya. Bigla siyang tumayo. Tinuro ako at sinabing walang utang na loob. Nanay mo ako. Ang lakas ng loob mong itawag ako sa pulis. Noong sinasaktan mo ako, bakit hindi mo naisip na nanay kita? Malamig ko siyang tiningnan. Mula noong isinisi mo ang lahat ng pagkakamali. Sa akin. Mula noong para sa mamamatay taong yon, ay sinaktan mo ako.
Hindi na kita nanay. Mabilis na dumating ang mga pulis. Hiningi nila ang key footage ng coffee shop. At malinaw na nakita ang buong pangyayari kung paano ako sinaktan ni Mama. Sir, away pamilya lang po ito. Baka naman pwede niyong pag-usapan na lang ng pribado. Tumingin sa akin ang pulis, na may bahid ng awa sa kanyang tono. Hindi ako makikipag-ayos. Umiling ako. Sinaktan niya ako sa harap ng publiko. At siniraan pa niya ako. Hinihiling kong idaan ito sa tamang proseso. Biglang nataranta ang nanay ko. Sumugod siya para hawakan ang kamay ko. Sin, nagkamali si Mama, hindi na maulit pa. Patawarin mo na si Mama kahit ngayon lang, pwede ba? Luluhuran ka ni Mama, sabi niya habang akmang luluhod. Tumagilid ako para iwasan siya. Huli na ang lahat, tinitigan ko siya. Noong si Papa ay nilaso ng paborito mong apo hanggang mamatay. Bakit hindi mo siya pinatawad? Noong mga panahong iyon, nang ang kasalanan sa paglason ay ibinintang mo sa akin. Hindi mo man lang naisip na darating ang araw na ito. Nakita ng pulis na desidido ako. Kaya isinama na lang niya ang nanay ko para kunan ang testimonya. Bago umalis, masama niya akong tinitigan. Wenxin, maghintay ka lang. Hindi kita palalampasin. Pinanood ko siya, habang papalayo at isinasama ng pulis. Nakahinga ako ng maluwag. Ang mga customer sa paligid ay lumapit para pagaanin ang loob ko. Tama ang ginawa mo. Ang ganyang klaseng ina ay hindi dapat kinukonsinti. Sobrang paboritismo. Para sa apo, pati anak ay kayang itakwil. Buti nga sa kanya. Nagpasalamat ako sa lahat. Pinulot ko ang bag ko sa sahig. At lumabas ng coffee shop. Tumatama ang sikat ng araw sa katawan ko. Pero hindi nito kayang pawiin ang lamig sa puso ko. Akala ko kapag umalis ako sa bahay na yon, matatakasan ko na sila. Pero hindi ko inasahan na para silang linta. Na ayaw akong tigilan. Kinuha ko ang cellphone ko at tinawagan si Zhaolin. Zhaolin, pwede mo ba akong sunduin? May halong panginginig ang boses ko. Bakit anong nangyari? Agad na naging tensyonado ang boses ni Zhaolin. Sinaktan ako ng nanay ko sa coffee shop kanina. Ano hintayin mo ako dyan, papunta na ako agad. Wala pang 10 minuto. Dumating si Zhaolin sakay ng kotse niya. Nakita niya ang mga kalmot sa kamay ko at ang mga pasa sa braso ko. Namula agad ang mga mata niya. Paano niya nagawa to sa'yo? Niyakap niya ako agad. Puno ng awa at galit ang boses niya. Pupuntahan ko siya para pagbayarin. Huwag pinigilan ko siya. Kinuha na siya ng mga pulis, at simula pa lang to. Kilala ko siya. Hindi niya to basta-basta palalampasin. Niyakap ako ng mahigpit ni Zhaolin. Nakapatong ang baba niya sa tuktok ng ulo ko. Huwag kang matakot, nandito ako. Kahit anong balak nilang gawin, poprotektahan kita. Sumandal ako sa dibdib niya. Pinapakinggan ang malakas na tibok ng puso niya. Unti-unting nawala ang kaba sa dibdib ko. Nga pala hindi na ako nag-iisa. Nandyan si Zhaolin para sa akin. Palagi siyang nasa tabi ko. Pagbalik sa opisina, nakita ng mga katrabaho ko ang mga sugat ko. Pinagkaguluhan nila ako at tanong ng tanong. Mabilis kong ikinuwento ang nangyari. Galit na galit silang lahat. Sobra na iyan. Paano nagkaroon ng ganitong klaseng ina? Wenxin, huwag ka nang malungkot. Sinusuportahan ka naming lahat. Lumapit na rin ang manager. At tinapik ang balikat ko. Wenxin, huwag kang mag-alala. Ang kumpanya ang iyong magiging sandalan. Kung maglakas loob silang gumawa ng gulo rito, hindi namin sila palalampasin. Gumaan ang pakiramdam ko. Tumango ako. Salamat sa inyong lahat. Pagsapit ng hapon, nakalabas na si Mama sa presinto. Dahil alitan lang daw ito sa pamilya. At hindi naman ako gaanong nasaktan. Ang mga pulis ay, pinagsabihan lang siya. At pinalaya na rin. Inaasahan ko ng ganito ang kalalabasan. Wala naman talaga akong balak na saktan siya. Gusto ko lang makalikom ng ebidensya. Para mapaghandaan ang mga susunod na mangyayari. Sinamahan ako ni Zhaolin sa ospital para magamot ang sugat ko. Pagkatapos ay sabay kaming umuwi. Pagsapit ng gabi, nakaupo si Zhaolin sa sofa. Habang tinitingnan ang pasa sa braso ko, madilim ang ekspresyon ng kanyang mukha. Nakakuha na ako ng kopya ng surveillance video. Mula sa coffee shop, inilabas niya ang kanyang cellphone. Pati na rin ang mga ebidensyang ipinadala mo sa akin noon. Ang video kung saan nilalason ka ng pamangkin mo. Ang recording ng kuya at hipag mo. At ang medical record mo mula sa ospital. Inayos at pinagsama-sama ko na ang lahat. Anong balak mong gawin? Tumingin ako sa kanya, pagbabayarin ko sila. Tumingin sa akin si Zhaolin, na may determinasyon sa kanyang mga mata. Di ba't gusto nilang sirain ang pangalan mo? Kung ganoon, ipapakita ko sa lahat ng tao. Kung anong klaseng mga tao talaga sila. Natahimik na lang ako. Ang totoo, iyon din ang nasa isip ko. Kung hindi ako lalaban, lalo lang silang mamimihasa. Hanggang sa hilahin nila ako pababa sa putikan. At sabay-sabay kaming mabubulok doon. Sige, tumango ako. Kung ganon, sirain natin ang reputasyon nila. Hinawakan ni Zhaolin ang kamay ko. Huwag kang mag-alala, ako ang bahala sa lahat. Ano man ang mangyari bukas, haharapin natin ng magkasama. Tumingin ako sa kanya.
Puno ng pasasalamat ang puso ko. Sa nakaraang buhay ko, tinalikuran ko siya para sa pamilyang iyon. At nauwi sa kamatayang nasusunog. Sa buhay na ito, pinili ko siya. At siya ang naging ilaw sa buhay ko. Kinaumagahan, sabay kami ni Zhaolin na pumasok sa kumpanya. Pagdating namin sa ibaba ng gusali ng kumpanya, nakita kong may malaking grupo ng mga tao sa may pintuan. May ilang nakakasilaw na pulang banner. Nakasabit sa gate ng kumpanya. Nakasulat doon, anak na walang utang na loob. Wen Xin, binugbog ang sariling ina. Hindi nag-aalaga ng magulang. Bulok ang moralidad. Wen Xin, ingrata. Nakikipaglandian sa lalaki. Tinalikuran ang pamilya. Nakaluhod si mama sa harap ng gate ng kumpanya. Magulo ang buhok niya. At gusot-gusot ang damit. Umiiyak siya ng buong pait. Nasa tabi niya ang kuya ko at ang hipag ko. May hawak silang megaphone. At sumisigaw sa mga taong nakikiusyoso. Halikayo, tingnan ninyo. Ito ang babaeng nagangalang Wen Xin. Siya ang walang utang na loob sa pamilya namin. Hindi niya inaalagaan ang nanay niyang may sakit. At sinasaktan pa niya ang sarili niyang ina. Lahat ng tao sa paligid ay nakaturo sa akin. At nagbubulungan. Totoo kaya? Mukha pa namang tahimik na babae. Grabe, napakasama niyang anak. Nga, kahit anong mangyari, hindi dapat sinasaktan ang sariling ina. Narinig ko may kinakalantari pa raw yang ibang lalaki. Tinanggay pa raw ang lahat ng pera ng pamilya. Nakita ako ng kuya ko. Agad na namula ang mga mata niya. Sumugod siya, dinuro ang mukha ko at sumigaw. Wen Xin, wala kang kwentang anak. Ang kapal ng mukha mong magpakita pa rito sa trabaho. Papatayin kita. Kasabay noon ay itinaas niya ang kanyang kamao. At susuntukin na sana ako sa mukha. Pero mabilis kumilos si Zhaolin. Agad niyang sinunggaban ang pulso nito. Anong ginagawa mo? Napakalamig ng mga titig ni Zhaolin. Parang patalim kung tumingin sa kuya ko. Sino ka ba? Usapang pamilya to. Wala kang pakialam dito. Umalis ka, pilit na nagpupumiglas ang kuya ko. Pero hindi siya makawala sa kamay ni Zhaolin. Boyfriend niya ako. Malamig na sabi ni Zhaolin. Subukan mo lang siyang galawin. Babalian kita ng buto. Boyfriend. Agad na napatayo ang nanay ko. Dinuro niya si Zhaolin at nagsisigaw. Ah, ikaw pala ang lalaking palamunin. Ikaw ang nangakit sa anak ko. Para talikuran niya kami. Papatayin kita, mang-aagaw ka. Pagkasabi noon ay sumugod siya para saktan si Zhaolin. Pero iniwasan lang siya ni Zhaolin. Halika kayo, tingnan niyo to. Inakit ng lalaking to ang anak ko. Tapos sasaktan pa ko, isang matanda. Nasaan ang hustisya? Napaupo sa sahig ang nanay ko. Hinahampas ang mga hita niya habang humahagulgol. Lalong nagkagulo ang mga usisero. Puno ng pandidiri ang mga tingin nila sa akin. Huminga ako ng malalim. Naglakad ako papunta sa gitna ng mga tao. Tiningnan ko si nanay, si kuya at ang hipag ko. Sumigaw ako ng malakas, hindi ba't gusto ninyong husgahan ito ng lahat? CJ, kung ganun, sasabihin ko ang lahat ng nangyari ngayon. Para makita ng lahat kung sino ba talaga ang masama ang ugali. Anong pinagsasasabi mo? Nataranta ang kuya ko. Sumugod siya para takpan ang bibig ko. Tinulak siya ni Zhaolin palayo. Napasuray-suray siya. At natumba sa sahig. Manahimik muna ang lahat. Pakinggan ninyo ako, kinuha ko ang cellphone ko. At ikinonekta sa malaking advertising screen sa labas ng kumpanya. Mabilis lang, lumabas sa malaking screen ang medical records mula sa ospital. At ang death certificate. Ito ang death certificate ng tatay ko. Malinaw na nakasulat dito. Na namatay siya dahil sa pagkain. Ng pagkaing may halong disinfectant. Nalason siya hanggang mamatay. Huminto ako sandali. Tumingin ako sa nanay ko at nagpatuloy. At ang nagbuhos ng disinfectant sa pagkain ay ang paborito ninyong apo, si Zhu Xiaoping. Sinungaling ka, sigaw ng nanay ko. Ikaw ang nag-iwan ng disinfectant sa bahay. Ikaw ang pumatay sa tatay mo. Talaga ba, sabi ko sabay ngisi. At pinindot ko ang play button. Lumabas sa malaking screen ang surveillance video mula sa sala ng bahay namin. Sa video, si Zhu Xiaoping ay may hawak na kalahating buot ng disinfectant. Galit na galit siyang nagsalita. Pinapalo niyo ako sa mga magulang ko ha. Papatayin ko rin kayo. Mamatay na kayo. Tapos, dinala niya ang disinfectant sa kusina. At ibinuhos sa sinaing. Pagkatapos ng video, nagulat ang lahat ng tao. Diyos ko, totoo pala. Grabe, ang sama naman ng batang yan. Naglakas loob siyang manlason at pumatay. Paano pa pag lumaki yan? Paano ba yan pinalaki ng mga magulang yan? Nakakatakot. Namutla ang mukha ni mama. Nanginginig ang mga labi niyang nagsasabing bata pa lang daw yon. Wala pa siyang alam. Hindi niya sinasadya. Walang alam. Tiningnan ko siya. Dahil wala siyang alam, pwede na niyang lasunin ang sarili niyang lolo. Walang alam. Pwede na niyang buhusan ng disinfectant ang sabaw ng mga kamag-anak. Nagdulot para ma-ospital at magpa-stomach pump ang mahigit 10 tao. Pinindot ko ulit ang play button. Sa pagkakataong ito, ang video ay mula sa surveillance camera ng kusina ng hotel. Sa video, habang hindi nakatingin ang chef, si Zhu Xiaoping, ay kinuha ang natitirang kalahating buot ng disinfectant.
at ibinuhos ito sa kaldero ng sabaw. Pagkatapos ay umihi siya sa kaldero ng talong. Matapos mapanood ang video, ang mga taong nakikiusyoso ay tuluyan ng nagalit. Ang sama ng ugali, para siyang isang maliit na demonyo. Ang ganitong klase ng bata ay dapat hulihin at ikulong. May responsibilidad din ang mga magulang. Sila ang kumonsinti sa kanya. Hindi maipinta ang mukha ng kuya ko at ng hipag ko. Nakayuko lang sila at hindi makapagsalita. Gusto pa sanang mga twira ni mama na bata pa lang iyon at walang alam. Naglalaro lang daw. Naglalaro lang, tiningnan ko siya. Ang buhay ng tatay ko. At ang kalusugan ng mahigit 10 kamag-anak. Sa tingin mo ay laro-laro lang. Kung ganoon, gusto kitang tanungin. Noong pinagtatakpan mo siya, ang krimen ng panlalason, ibinintang mo sa akin. Bakit hindi mo sinabing naglalaro lang siya? Nagplay ulit ako ng isa pang recording. Ito ang sinabi ni mama sa presinto. Ang anak ko pong babae. Siya po ang nagdala ng boteng iyon ng disinfectant sa hotel. Patunay ang lahat, kaya siya rin ang naglason. Hulihin niyo na lang siya. Wala kaming kinalaman dito. Pagkatapos play ang recording. Lahat ay natahimik. Tumingin ang lahat, na may hindi makapaniwalang tingin kay mama. Diyos ko, mayroon palang ganitong klaseng ina. Para protektahan ang apo niya. Ipapahamak pa ang sariling anak. Sobrang paborito. Hindi talaga tao. Kanina lang sinasabi niyang suwail na anak. Para sa akin siya ang hindi karapat-dapat maging ina. Nataranta na ng tuluyan si mama. Sumugod siya para agawin ang phone ko. Pero pinigilan siya ni Zhaolin. Ano pa bang gusto mong gawin? Malamig siyang tiningnan ni Zhaolin. Nasa harap mo na ang lahat ng ebidensya. Itatanggi mo pa ba? Hindi ako. Gawa-gawa niya lang yan. Pinagbibintangan niya kami. Pasigaw na sabi ni mama. Kung gawa-gawa lang ba yan? Naimbestigahan na ng mga pulis. Tiningnan ko siya, yung insidente ng pagkalason sa hotel noon. Naglabas na ng investigation report ang mga pulis. Malinaw na sinasabing si Zhu Xiaoping ang may gawa. Dahil sa kapabayaan ninyo sa pagbabantay. Nagbayad na kayo sa mga kamag-anak ng 150,000. Nakalimutan niyo na ba ang lahat ng iyon? Inilabas ko ulit ang investigation report ng pulis at ang kasunduan sa bayad pinsala. At inilagay sa malaking screen. Matibay na parang bato ang ebidensya. Wala nang masabi si mama at ang kuya at hipag ko. Tiningnan ko sila at sinabi salita por salita. Mula pagkabata. Lahat ng magagandang bagay iniiwan niyo para kay kuya. Sa akin ang mga tirang damit, kumakain ng tira-tirang pagkain. Ginagawa ang pinakamabibigat na trabaho. Tumatanggap ng pinakamaliit na sahod. Noong nagsimula akong magtrabaho, halos lahat ng sahod ko buwan-buwan ay ibinibigay ko sa inyo para tustusan ang mga layaw ng kuya ko. Para ipambili ng laruan ng paborito niyong apo. Akala ko sapat nang maging mabuti akong anak. At makikita niyo rin ang halaga ko. Pero hindi ko inasahan na hindi niyo pala ako tinuring na anak kailanman. Para sa inyo, isa lang akong ATM. Isang kasangkapan na pwedeng isakripisyo kahit kailan. Ang tatay ko ay nilaso ng paborito niyong apo hanggang mamatay. Hindi niyo siya sinisi. Sa halip, ako pa ang sinisisi niyo dahil hindi ko raw siya nabantayan. Para pagtakpan siya. Hindi kayo nag-atubiling gawin akong tagasalo ng kasalanan niya. Ngayong hindi na siya makapag-aral. Kayo na naman ang lumalapit sa akin para humingi ng pera. Kapag hindi ako nagbigay, sisirain niyo ang pangalan ko. Pinagbubuhatan niyo ako ng kamay. Sabihin niyo sa akin, ano ba talaga ang ginawa kong mali? Dahil lang bababae ako. Kaya nararapat lang na tratuhin niyo ako ng ganito. Garalgal ang boses ko habang nagsasalita. Natahimik ang lahat ng tao sa paligid. Marami ang namula ang mga mata. Puno ng awa ang mga tingin nila sa akin. Ining wala kang kasalanan. Sila ang may mali. Kawawa ka naman. Bakit sa ganyang pamilya ka pa napunta? Iwanan mo na sila. Mas mabuti pang wala kang ganyang pamilya. Nang makita ng kuya ko na hindi maganda ang sitwasyon, tumayo siya at akmang tatakbo. Tatakas ka ha. Hinabol siya ni Zhaolin. At tinadyakan siya hanggang sa bumagsak. Sinaktan mo ko, tatawag ako ng pulis. Sigaw ng kuya ko habang nakadapa sa sahig na magsusumbong sa pulis. Sakto namang inilabas ni Zhaolin ang cellphone niya. Ididemanda rin kita sa panggugulo, pananakit ng sadya, at paninirang puri. Kanina sinaktan mo ang girlfriend ko. Pati na rin ang ebidensya ng paglaladlad niyo ng banner para siraan siya. Na-record ko na ang lahat. Biglang nanlambot ang kuya ko. Nakahandusay sa sahig at hindi makagalaw. Tumingin si mama sa galit na mga tao sa paligid. Tapos tumingin sa anak niyang nakahandusay sa sahig. Alam niyang talo na sila. Tinitigan niya ako ng masama. Itinayo niya ang kuya ko at ang hipag ko. At dali-daling umalis na lang. Habang pinapanood ko silang tumatakas. Nakahinga ako ng maluwag. Ang bigat na matagal nang nakadagan sa dibdib ko. Sa wakas ay gumaan na. Lumapit sa akin si Zhaolin. At niyakap ako ng mahinahon. Tapos na ang lahat. Sumandal ako sa dibdib niya. Hindi ko na napigilang umiyak. Tapos na ang lahat. Simula ngayon, hindi na ako magpapahila pa sa pamilyang iyon. Pagkatapos ng gulo, kinausap ako ng manager namin sa kumpanya.
Wengxin, maganda ang naging pag-handle mo sa sitwasyon. Sabi ng manager habang nakatingin sa akin. Nagdesisyon na ang kumpanya. Nabigyan ka ng 1 linggong bakasyon para makapagpahinga kang mabuti. Bukod pa riyan ang mga security guard ng kumpanya ay maghihigpit din sa pagpapatrolya. Hinding-hindi na namin sila hahayaang makapasok dito para manggulo. Salamat po, manager. Sabi ko nang may pasasalamat. Walang anuman, ngumiti ang manager. Isa ka sa mahuhusay na empleyado ng kumpanya. Kaya syempre kailangan ka naming protektahan. At saka tama ang ginawa mo. Sa pagharap sa ganyang klaseng pamilya, hindi pwedeng maging mahina. Sunod-sunod na lumapit ang mga katrabaho ko para aluin ako. At palakasin ang loob ko. Gumaan ang pakiramdam ko. Dito pala sa mundo, marami pa ring mabubuting tao. Sa unang araw ng bakasyon, nakaupo kami ni Shaolin sa bahay. Nagliligpit ng mga gamit. Sigurado ka na ba talaga? Nasasama ka sa akin pa uwi sa probinsya. Tumingin sa akin si Shaolin, na may bahid ng pag-asa sa kanyang mga mata. Tumango ako. Ang tanging iniwan lang sa akin ng syudad na ito, ay puro masasakit na alaala. Gusto kong magsimula ulit sa ibang lugar. Ang buti naman, tuwang-tuwa akong niyakap ni Shaolin. Nasa Jiangnan ang probinsya namin. Napakaganda ng tanawin doon. At mababait din ang mga tao. Siguradong magugustuhan ka ni na mama at papa. Napangiti na lang ako. Pero may kaba sa dibdib ko. Sa klaseng pamilyang meron ako. Tatanggapin kaya ako ng mga magulang niya. Tila nabasa ni Shaolin ang iniisip ko. Hinawakan niya ang kamay ko. At malambing na sinabing huwag kang mag-alala. Bukas ang isipan ng mga magulang ko. Noong nalaman nila ang tungkol sa mga nangyari sa iyo. Nalungkot talaga sila para sa iyo. Sabi nila basta gusto kita. Gusto ka na rin nila. Nang marinig ko ang sinabi niya, nabawasan ng malaki ang kaba ko. 2 araw kaming nag-impect. Ibinilk namin ang lahat ng mahahalagang gamit. At ipinadala sa probinsya ni Shaolin. Pagkatapos ay pumunta ako sa opisina para ayusin ang pag-resign ko. Lungkot na lungkot ang mga katrabaho ko. Naghanda pa sila ng despedida para sa akin. Wengxin, dapat lagi tayong mag-uusap ha. Sana maging maayos ang lahat para sa iyo dyan sa probinsya. At maging masaya kayo ni Shaolin habang buhay. Kung sakaling may umapi sa iyo, bumalik ka lang. Palagi kaming magiging kaibigan mo. Tiningnan ko sila. Nangilid ang luha sa mga mata ko. Salamat sa inyo, mami-miss ko kayo. Noong araw na umalis ako sa kumpanya, napakaganda ng panahon. Lumingon ako. Sa lugar kung saan ako nagtrabaho ng 3 taon. Halo-halo ang nararamdaman ko. Dito, nakakilala ako ng maraming mabubuting kaibigan. At marami ring pinagdaanan. Pero ngayon, kailangan ko nang magpaalam sa lugar na ito. Sumakay kami ni Shaolin sa tren na papuntang timog. Dahan-dahang umandar ang tren. Ang tanawin sa labas ng bintana ay unti-unting gumagalaw paatras. Nakatingin ako sa labas ng bintana. Puno ng pananabik ang puso ko. Paalam na, syudad na nagpahirap sa akin. Paalam na sa masalimuot na nakaraan. Sa hinaharap, mabubuhay ako para sa sarili ko. Matapos ang mahigit 20 oras na biyahe. Sa wakas ay nakarating din kami sa probinsya ni Shaolin. Isa itong maliit na bayan sa timog na napapaligiran ng tubig. Mga puting pader at itim na bubong. Maliliit na tulay at umaagos na tubig. Mayroong amoy sa hangin. Isang banayad na halimuyak ng bulaklak ng osmanthus. Ang mga magulang ni Shaolin ay kanina pa naghihintay sa istasyon ng tren. Ang nanay ni Shaolin ay isang napakabait na ginang. Nang makita niya ako, agad siyang umiti at lumapit. At hinawakan ang kamay ko. Ikaw si Xiaoxin, tama ba? Siguradong napagod ka sa biyahe. Ang tatay naman ni Shaolin ay isang tahimik na tao. Tiningnan niya ako at ngumiti ng simple. Kinuha niya ang dala kong bagahe. Tara na, sa bahay na tayo mag-usap. Gumaan ang pakiramdam ko sa mainit nilang pagtanggap. Nawala na ang kaba ko. Ang bahay ni Shaolin ay isang maliit na bahay na may bakuran. Puno ng iba't ibang uri ng bulaklak ang bakuran. Mayroon ding isang malaking puno ng osmanthus. Xiaoxin, tingnan mo. Ito ang tahanan natin. Nakangiting sabi sa akin ni Shaolin. Pagpasok sa loob ng bahay, nakahanda na ang isang lamisang puno ng pagkain na niluto ng nanay ni Zhao. Upo ka, upo ka. Tikman mo ang luto ni tita. Walang tigil sa paglalagay ng pagkain sa plato ko ang nanay ni Zhao. Kumain ka pa, ang payat mo. Sabi rin ng tatay ni Zhao. Nga, kumain ka pa. Mula ngayon, tahanan mo na rin ito. Huwag kang mahiya habang tinitingnan ko ang kanilang mababait na ngiti. Habang pinapakinggan ang kanilang magagandang salita. Nanikip ang dibdib ko. Halos maiyak na ako. Sa buong buhay ko, ngayon lang ako nakaramdam ng ganito. Klaseng pagmamahal ng isang pamilya. Sa dati kong pamilya, palagi akong parang tagalabas. Pero dito, naramdaman kong may nagmamalasakit sa akin. At ang pakiramdam na inaalagaan. Pagkatapos kumain, hinawakan ng nanay ni Zhao ang kamay ko. At naupo kami sa bakuran para magkwentuhan. Xiaoxin, iha, yung tungkol sa'yo, nasabi na sa amin lahat ni Shaolin. Tiningnan ako ng nanay ni Zhao. Kita sa mga mata niya ang awa at pag-aalala. Kawawa ka naman, anak. Mula ngayon, andito na kami.
Wala nang mang-aapi sa'yo. Tita, salamat po. Sabi ko habang naiiyak. Ano ka ba naman, iha, huwag kang magpasalamat. Tinapik ng nanay ni Zhao ang kamay ko. Mula ngayon, anak na rin namin ang turing sa'yo. Kung subukan ka lang saktan ni Zhaolin, sabihin mo lang kay tita, ako ang bahala sa kanya. Tumawa si Zhaolin sa gilid at sinabing, mapaano ko naman siya sasaktan? Aalagaan ko pa nga siya eh. Habang pinapanood sila, ang masayang pagsasama ng pamilya, napuno ng kaligayahan ang puso ko. Ganito pala ang pakiramdam ng may pamilya. Ganito pala ang pakiramdam na minamahal. Napakasaya pala. Ang mga araw sa probinsya ni Zhaolin ay payapa at masaya. Nakahanap ako ng trabaho bilang designer. Si Zhaolin naman ay sa isang lokal na media company nagtatrabaho. Sabay kaming pumapasok sa trabaho araw-araw. Sabay ding umuuwi. Tuwing weekend namamasyal kami sa mga lumang bayan at tumitingin ng magagandang tanawin. Mabait sa akin ang mga magulang ni Zhaolin. Itinuring nila akong parang tunay na anak. Unti-unti kong nalagpasan ang anino ng nakaraan ko. At mas madalas na akong umingiti. Lumipas ang kalahating taon sa isang iglap. Naging mas matatag ang relasyon namin ni Zhaolin. Nagsimula na kaming magplano ng aming kasal. Tuwang-tuwa ang mga magulang ni Zhaolin. Naging abala sila sa paghahanda para sa kasal namin. Tumawag din ako sa ilang malalapit na kamag-anak para imbitahan sila sa kasal ko. Isang araw habang kasama ko ang mama ni Zhao at namimili kami ng wedding gown, biglang tumunog ang cellphone ko. Tumatawag ang pangalawa kong tita. Sinagot ko ang tawag. Sabi ko habang nakangiti tita. Tatawagan na nga sana kita. Ikakasal na ako sa susunod na buwan. Kailangan mong pumunta ha. Matagal na natahimik ang kabilang linya. Pagkatapos ay narinig ko ang mabigat na boses ni tita. Siya Oxin, wala na ang nanay mo. Ang hawak kong wedding gown katalog. Bigla itong nahulog sa sahig. Anong sabi mo? Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Tita, pakiulit mo nga. Wala na ang nanay mo. Bumuntong hininga si tita. Kagabi, sinunog siya ng buhay ng pamangkin mo gamit ang gasolina. Natigilan ako. Naging blanko ang isip ko. Kahit na kinamumuhian ko siya. Kinamumuhian ko ang pagiging makasarili niya. Kinamumuhian ko kung paano niya ako isinakripisyo para lang sa apo niya. Pero nang marinig ko ang balita ng pagkamatay niya, mayroon pa ring hindi may paliwanag na pakiramdam sa puso ko. Paanong nangyari yon? Nanginginig ang boses ko habang nagtatanong. Ano pa bang aasahan? Lahat ng ito ay kagagawa ng pamangkin mong iyan. Sa tono ni tita, puno ito ng galit at kawalan ng pag-asa. Simula noong umalis ka, naging parang mga pesting iniiwasan ang pamilya nila. Saan man sila magpunta, minumura sila ng mga tao. Nang maglaon dahil sa sobrang dami ng utang, ibinenta nila ang bahay at umupa ng isang maliit at sira-sirang bahay. Iisa lang ang kwarto sa maliit at sira-sirang bahay na iyon. Kaya magkasama sa iisang kwarto ang pamangkin mo at ang nanay mo. Malakas humilik ang nanay mo kapag natutulog. Noong isang gabi, nagising niya ang pamangkin mo. Kaya nagtanim ng galit ang pamangkin mo. Habang mahimbing na natutulog ang nanay mo, binuhusan niya ng gasolina ang kwarto nila. At sinilaban ito. Nang matuklasan ito ng mga kapitbahay. Halos natupok na ng apoy ang bahay. Ang nanay mo ay sinunog ng buhay sa loob. Hindi na makilala kahit ang kanyang bangkay. Hindi tumitigil sa panginginig ang mga kamay ko. Hindi ko na malayang tumutulo na pala ang mga luha ko. Naalala ko ang nakaraang buhay ko. Ganito rin ang nangyari sa akin. Dahil sa maliit na demonyong iyon. Sinunog ng buhay sa loob ng bodega. Hindi ko inasahan na sa buhay na ito. Gagamitin niya rin pala ang parehong paraan. Para sunugin ang sarili niyang lola. Karma nga naman talaga. Paano naman ang kuya ko at ang hipag ko? Tanong ko. Umisi ang pangalawa nilang tita. Para makatakas sila sa kasalanan. Gumawa pa sila ng maling testimonya. Sinabi nilang nakatulog lang daw ang nanay mo. At nasunog dahil sa nakasaksak na charger. Pero nang mag-imbestiga ang mga pulis, natuklasan nilang may gasolina at lighter sa loob ng kwarto. Malinaw na sinadya ang sunog. Wala silang nagawa. Kaya isinumbong na lang nila ang pamangkin mo. Dahil kapag umamin ang mga nakatatanda, masisintensyahan sila. Ngayon ang pamangkin mo, ipinadala na. Mananatili siya roon ng ilang taon. Ang kuya mo at hipag mo dahil sa pagsisinungaling. At sa pagsunog sa bahay ng kanilang landlord, at dahil hindi makapagbayad, hinuli na rin sila ng mga pulis, na sentensyahan ng 2 taon. Ngayon, ang pamilya nila, tuluyan ng nawasak. Bumuntong hininga si tita. Hi, Xin, buti na lang at mabilis kang nakaalis. Kung hindi natin alam kung ano na ang nangyari sa'yo. Pagkababa ng telepono, napaupo ako sa sahig. Hindi ako nakapagsalita ng matagal. Lumapit si Zhaolin, at niyakap ako ng marahan. Huwag ka nang malungkot, hindi mo ito kasalanan. Sila ang may gawa niyan sa sarili nila. Sumandal ako sa kanya. Walang tigil ang pag-agos ng luha ko. Hindi ako nalulungkot. Sabi ko habang humihikbi. Naisip ko lang na nakakatuwa kung paano gumana ang tadhana. Noong nakaraang buhay sinunog niya ako hanggang mamatay. Sa buhay na ito sinunog naman niya ang sarili niyang lola.
Ang lahat ng ito ay parang isang paulit-ulit na pangyayari. Tapos na ang lahat, dahan-dahang hinaplos ni Shaolin ang likod ko. Ang mga masasamang bagay, tapos na ang lahat ng iyon. Mula ngayon magiging maayos na tayo. Tumango ako. Pinunasan ko ang aking mga luha. Tapos na. Ang kanilang kinahinatnan. Sila mismo ang may gawa. Hindi ko kailangan. Hayaang maapektuhan ang aking nararamdaman dahil sa kanila. Pagkalipas ng isang buwan, ikinasal kami ni Shaolin. Simple lang ang kasal, pero napakasaya at ramdam mo ang pagmamahal. Ang mga magulang ni Shaolin, pati na rin ang ilang malalapit kong kaibigan. Dumalo silang lahat sa kasal namin. Habang tinitingnan ko ang katabi kong nakasuot ng suit, ang magiliw ng ngiti ni Shaolin. Habang pinagmamasdan ang mga taong bumabati sa amin, napangiti ako ng masaya. Pagkatapos ng kasal, nakatayo kami ni Shaolin sa bakuran. Habang nakatingin sa buwan sa kalangitan. Shaolin, salamat. Tumingin ako sa kanya, at seryosong sinabi, salamat dahil dumating ka sa buhay ko. Salamat, sa pag-ahon mo sa akin mula sa madilim na nakaraan. Hinawakan ni Shaolin ang kamay ko, at malambing na sinabing sira ka talaga. Dapat ako ang magpasalamat sa iyo. Salamat dahil handa kang magtiwala sa akin, at handang makasama ako habang buhay. Sumandal ako sa kanyang balikat, habang pinagmamasdan ang namumulaklak na mga bulaklak sa hardin. Puno ng kaligayahan ang puso ko. Akala ko noon, habang buhay na akong mananatili sa madilim na lugar na iyon, hinding-hindi na makakabangon. Pero hindi ko inakala, na kahit ang bulaklak sa putikan ay kayang mamukadkad, at mas nagniningning pa kaysa kaninuman. Mula ngayon, makakasama ko na ang taong mahal ko. Mamumuhay kami ng simple at masaya. Ang mga masasakit na nakaraan, hahayaan ko na lang itong tangayin ng hangin.